So again guys 'no, talagang super blessed kayo pagdating sa money. Mga kapiksi, sabi ko nga sa inyo kanina nasesemento 'no, ibig sabihin nagiging matibay yung, blessings, yung kaperahan sa buhay niyo, mga kapiksi. So imayin-mayin niyo na 'tong matibay na kaperahan, matibay na blessing, sementado 'no, sementadong kaperahan, sementadong blessings. Imayin-mayin niyo na 'yan sa comment section mga kapiksi. And hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong June 1 to 15 para sa Libra guys, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So unahin ko to, tingnan natin yung angel messages para sa inyo or yung mga paparating sa inyo, Libra. So, meron tayong stress energy mga kapigsi, no? For some of you, maaari kayong nakaka-experience or maka-experience ng stress ngayong panahon na to. Itong stress naman guys, dahil yan sa pag-overthink negatively ng mga bagay-bagay. So, kung ayaw nyo ma-stress, huwag kayo masyadong mag-isip mga kapigsi. Kung kayo naman ay currently stressed na, meron tayong Tagalog guided meditation dito sa ating channel para mawala ang stress and anxiety. So, pwede niyong pakinggan yon para makatulong mabawasan yung stress nyo. Nasa homepage lang natin yan, guys. Hanapin nyo lang, guys. And yung next message natin, Libra. Ito yung mga pinagdadasal nyo, mga kapigsi. Ibig sabihin nito, pwedeng nagmamanifest na yung mga pinagpapanata nyo, mga pinagdadasal nyo, nakakakita na kayo ng movement, mga kapigsi, as long as you stay true and faithful, no? Maging true kayo, maging faithful kayo sa mga intentions nyo. Huwag nyong bitawan, huwag nyong pakawalan, and always have faith with the divine, mga kapiksi. Kailangan pag nagdadasal kayo, palagi kayo may tiwala at pananampalataya because yun yung nagpapamove ng mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid nyo, yung inyong faith, yung inyong pagtitiwala. Kasi unang-una, when you're praying, you acknowledge the divine, di ba? And kung naniniwala kayo, dapat hindi kayo nagwo-worry. Dapat yung faith nyo, yung tiwala nyo nandun. Okay? Alright. So, yeah. And another message for you, Libra. Daydream. Ito, araw-araw to. Araw-araw yata akong lutang, mga kapigsi, dahil sa ganito. So, daydream, imagining, visualizing, guys, no? And that's how you manifest your prayers into reality, mga kapigsi. Kapag nagdadasal kayo, dapat inaantay nyo na ma-push out siya sa inyong physical reality. Imaginein nyo ano yung buhay nyo, no? Kapag ka nandyan na yung mga pinagdadasal nyo, mga kapiksi. Okay? So, you do it by daydreaming, visualization, imagination. Para-parehas lang yun, guys. Okay? Alright. So, yeah. And ito naman, yung love messages para sa inyo ngayong buwan na to. So, yung first message, kung ano lang yung makaresonate, guys, let go of control issues. Hindi naman talaga natin makakontrol yung mga partner natin, guys. Hindi naman sila mga robot na disuse, no? So, wag niyong gawin yon. The same way as ayaw niyo rin na kinokontrol kayo, di ba? So, kung ayaw niyo yung ayaw niyong gawin sa inyo, wag niyo din gawin sa mga partner niyo, mga kapiksi. The only thing that you can control in the relationship is your perception of the person. Kung ano yung tingin mo dun sa person, guys. Okay? Another message for you, getting to know each other. So, ito guys, mag-resonate ito dun sa mga bago-bago pa lang sa relationship, o kaya naman nasa situationship, mga kapiksi, o kaya naman bago-bagong mag-asawa, nagsasama. Kasi minsan, kahit na matagal na kayong mag-boyfriend, girlfriend, ganyan, pero hindi pa kayo nagsasama sa isang bahay, hindi nyo pa talaga makikilala yung ugali, guys. Pero pag once na nagsama na kayo, doon na lumalabas lahat, 'di ba? So, yeah, pero
Maaaring nasa ganyang stage kayo ngayon, guys. And eto naman guys, landi-landi lang, gaangan lang yung energy sa person. Etong flirt guys, mag-flirt kayo sa mga person nyo lang kung kayo ay in a relationship na. Kung kayo naman ay single, make sure na yung nilalandi nyo ay single din, okay? Wag yung mga taken na, wag yung mga may sabit guys, utang na loob, wag kayong manira ng relasyon ng may relasyon kung ayaw nyo din mangyari yan sa inyo mga kapiksi. Okay? Hindi lang sa delikadesa guys yung ibig sabihin nun, pero yun din kasi yung babalik sa inyo guys. Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan. Hanapin natin yung energy ng Libra guys. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, no? Super liit na bote pero super effective, super powerful. Inaalog to guys. At saka ito. So marami nang sumakses dito sa mga interesado guys. Ito yung ating WhatsApp number. Chat nyo lang ako dyan mga kapiksi. So, Libra, kayo ay represent ng Queen of Swords. Meron ditong presence ng another earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another air sign. So, ito guys, merong manunuyo, no? Lalo na kung nag-aaway kayo ng person mo. Sa love, mga kapiksi, kung nag-aaway kayo, meron kayong mga conflict, or pwedeng nagkahiwalay din kayo, mga kapiksi, pero this is a room for reconciliation, guys, no? Pag sinabing reconciliation, pagbabate. Yung mga mag-ex, guys, hindi naman necessarily na makikipagbalikan kayo, pero magsusorry, merong magsusorry dito, guys. This is a sincere act of apology. So, ibig sabihin, itong person na to, kapag nag-reach out siya sa'yo, sincere siya. Okay? And gusto niya na bumawi sa'yo, gusto niya na patunayan sa'yo na sincere yung kanyang paghingi ng sorry or pagpapatawad sa inyo. Kung kayo ay nagkakatampuhan ng iyong partner o specific person, hindi lang sorry, no? Susuyuin kayo nito, liligawan kayo, syempre magpakipot kayo, guys. Parang iliging kayo, di ba? Gustong-gusto niya yan eh. Pero nakikita natin na talagang merong manunuyo dito sa inyo, mga kapiksi. Okay? And ito naman guys, no, these are blessings. Ito guys, for some of you, may blessing na baby, pwedeng baby na dadating sa buhay nyo. So it's either mag-conceive ka, or mag-conceive yung anak mo, or yung manugang mo, mga kapiksi. Pero this is an addition to the family, guys, no? Or pwedeng extended family, pero merong panibagong baby na dadating sa buhay no, or addition to the family. And yung iba naman sa inyo guys, talagang ito yung mga blessings, pagpapala, kasaganaan. Ito guys, parang mas nagiging matibay yung blessings sa buhay nyo, especially pagdating sa kaperahan. Ito parang nagsisemento, no? Ang nararamdaman natin dito is nagsisemento. So, di ba pag sinabing semento, matibay, mga kapiksi? So, parang nagsisemento yung blessings, ibig sabihin tumitibay yung pasok ng blessings, yung pasok ng pera sa buhay nyo, mga kapiksi. Lalo na kung mag-avail kayo nitong money shaker jar, guys, walang biro, no? Kasi ang dami na talagang success stories nito. Hindi ko lang ma-post agad lahat kasi ayaw natin mag-flood, pero ang dami talagang success niyan. So, kung gusto nyong magsemento talaga yung pasok ng blessing sa inyo, mag-avail kayo niyan. Pero ito talaga guys, no, as in, ramdam na ramdam natin yung
pagiging sementado ng mga blessings sa buhay nyo. Naiintindihan nyo ba yung ibig sabihin ng sementado? Di ba pag sinabing sementado, matibay? So, nagiging matibay yung mga blessings sa inyo, guys. May magreklamo na naman dyan, sabihin pa Juliet ako. Ayan, so this is abundance of money, wealth, and riches talaga, guys. Kung meron kayong mga utang yan, nakikita natin na unti-unti nyo nababayaran yung mga utang nyo. Lalo na yung mga OFW, kasi meron mga OFW na may mga utang. Although kahit hindi kayo OFW, pwede rin na nababayaran yung mga utang nyo, mga kapigsi. Pero sa mga OFW natin na may mga utang, guys, nakikita natin na nalilesen, nababawasan yung mga utang nyo. And kapag nabawasan yan, guys, doon talaga mas magiging matibay yung financial status nyo kasi wala na kayong masyadong paproblemahin pagdating sa pera, lalo na pag nabayaran nyo yung mga utang nyo. So, again, guys, talagang super blessed kayo pagdating sa money. Mga kapiksi, sabi ko nga sa inyo kanina, nasa semento, ibig sabihin, nagiging matibay yung blessings, yung kaperahan sa buhay nyo. Mga kapiksi. So, imain-main nyo na itong matibay na kaperahan, matibay na blessings, sementado, sementadong kaperahan, sementadong blessings. Imain-main nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. And comment down below, Libra, if feeling nyo, naka-resonate kayo dyan. Yung mga magaganda, i-mind nyo na, i-comment nyo, i-claim nyo sa comment section, mga kapiksi. Ito yung ating, for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jar. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.